JD. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Maria. Taong 1987, Quezon Province. Sa isang munting sitio sa liblib na kabundukan ng Quezon, naninirahan ang isang ina na nagngangalang Aling Maria. Isang simpleng babae, tindera ng isda sa umaga, labandera sa gabi. Sa kabila ng hirap, mag-isang tinataguyod ang nag-iisang anak na si Melo, 6 na taong gulang. Sanggol pa lamang ang anak nang yumao ang ama. Kaya naman lalong nagpursige si Aling Maria upang maging ina at ama sa bata. Sa kabila ng lahat, ramdam naman ng bata ang pagmamahal ng ina. Lumaking masiyahin, magalang at mabait. Kaso nga lang kahit palaging nakangiti, meron siyang malubhang sakit na hindi kayang tustusan ng ina. Payat, mahina at palaging inuubo. Ngunit hindi nawawala ang ngiti sa muka. Sapat na ito upang magsakripisyo si Aling Maria para sa paggaling ni Melo. May malubhang sakit sa baga ang bata. Araw-araw kailangan nitong uminom ng mamahaling gamot na halos hindi na kayang bilhin ng ina. Sa tuwing maririnig ni Aling Maria ang ubo ng anak, parang nadudurog ang kanyang puso. Kahit walang pera, pinipilit niyang ipagkasya ang lahat. Naglalaba, nagtitiis ng gutom at kung ano-ano pa. Ngunit sa kabila ng lahat ng sakripisyo, hindi inaasahan ni Aling Maria na magbabago ang lahat sa isang iglap. Hapon ito, nasa tabing ilog si Aling Maria at ang kanyang anak na si Melo. Abala siya sa paglalaba. Nakayoko at paulit-ulit na pinapako ang mga damit sa batong makinis. Sa hindi kalayuan naglalaro naman si Melo sa buhanginan. Abala sa pagbuo ng malilit na bundok at kalsada gamit ang patpat at bato. Bago pa man siya nagsimulang maglaba, ilang ulit niya nang pinaalalahanan ang anak. Melo anak, wag na wag kang lalapit sa tubig ha. Kahit mababaw yan, maaari ka pa ring matangay. Hindi ka pa naman marunong lumangoy. Wika ni Aling Maria. Tumango naman ang bata. Masunurin at nagpatuloy na lamang sa paglalaro. Kaya't nabawasan ang pangamba ni Aling Maria. Naniwala siyang ligtas ang anak at maaari siyang magpatuloy sa kanyang gawain. Ngunit habang binabanlawan niya ang huling damit sa malamig na agos, napansin niyang kakaiba ang paligid. Ang dating masayang huni ng mga ibon ay tila biglang naputol at ang hangin na humahaplos sa mga dahon ng kawayan ay tumigil. Walang kaluskos, walang tunog, na para bang ang buong kagubatan ay huminto at nakikinig. Napatingin si Aling Maria sa paligid. May malamig na kilabot na gumapang sa kanyang batok. Ibinaba niya ang hawak na labada. Pinilit pakalmay ng sarili. Tinawag ang anak. Iniisip niyang naninibago lang siguro dahil dumidilim na ang kapaligiran at kailangan na nilang umuwi. Melo! Melo anak, halika na! Uuwi na tayo, dumidilim na! Wika ni Aling Maria habang nililigpit ang mga gamit. Maamo ang kanyang boses, ngunit ang inaasahan na sagot ng bata ay walang tugon. Bagyang kumunot ang noo niya. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at muling sumigaw. Ngayon ay mas malalim ang tinig. Melo anak, nasaan ka ba? Dito na kinabahan lalo ang matanda. Ang katahimikan ay lalong bumigat. Ang tibok ng puso ay bumilis. Nabalot ng pangamba. Nagmasid ito sa paligid.
Ngunit hindi pa rin makita ang bakas ng anak. Wala na ito sa pwesto kanina. Naiwan ang mga laruan at tsinelas nito. Melo! Melo! Melo, anak! Nanginginig na ang boses. Nagbabaka sakaling nandito lamang ang anak. Kaso nga lang sa may gilid ng ilog, napansin ni Aling Maria na may mga bakas ng maliliit na paa. Basa pa at papalapit sa tubig. Sinundan niya ito. Doon niya napansin na tila iba na ang agos ng tubig. May mga bula na lumilitaw at saka mawawala. Agad niyang pinasok ang kamay sa tubig. Nag-aalalang maaaring naagos na nito ang anak. Ngunit habang ginagawa ito, napansin niya ang tubig ay tila kumikislap. Pero imposibleng galing ito sa langit dahil madilim na ito. Ngunit parang galing ito sa loob, sa ilalim mismo ng tubig. Muli siyang tumawag, ngayon ay mas malakas. May halong galit at pangamba. Melo, anak! Sumagot ka nga, anak! Ngunit napatigil siya. Biglang may humalakhak. Mahina, pabulong, na para bang nagmumula sa ilalim ng tubig. Hindi tinig ng bata, hindi boses ng tao. Isa itong bulong na may kasamang lagitik. Parang mga kuko na kumakayod sa basa at magaspang na bato. Mabilis na umatras si Aling Maria. Hawak ang dibdib. Ramdam ang malamig na hangin na dumaan sa batok niya. Ang init ng luwa na kanina ay biglang napalitan ng ginaw na tila nabuhusan ito ng napakalamig na tubig. Mula sa gitna ng ilog, may aninong dumaan. Mahaba ang mga braso. Payat na payat. May mga daliring mas mahaba kaysa dapat. Gumagapang sa tubig na parabang mga ahas. Sa kislap ng buwan na tumama sa agos, sandali niyang nasilayan si Melo. Nakatayo sa ilalim, nakangiti ng hindi kumukurap. Ang mga mata ay kumikislap ng maputlang asul. Malamig. Hindi na isang bata kundi parang isang nilalang na wala ng kaluluwa. Habang unti-unti siyang nilalamon ng agos, may humihila sa kanya pababa. Mga kamay na butot balat, kumakapit sa balikat ng bata na tila mga kuko ng patay. Sinubukang abutin ni Aling Maria ang anino ng anak sa tubig, kaso nga lang kagad itong naglaho. Tila ba guni-guni ang lahat. 3 araw nang walang tulog si Maria. Ang kanyang mukay namumutla. Mga matay namumutla, na para siyang multo na umaaligid sa ilog. Sa araw nililibot niya ang pampang. Pawis at luha ang tanging kasama. Basang-basa ang laylayan ng saya. Ang mga paa ay sugatan. Halos punit na ang balat sa dami ng tinik at bato na dinaanan. Pero wala siyang iniinda. Ang gutom, ang uhaw, ang kirot. Lahat ng ito ay tinatalo ng isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Nasaan ang anak ko? Dahil mabait naman ang ina, maraming kababayan nito ang naawa sa kanyang kalagayan. Sa unang gabi nakisama ang buong baryo. May mga sulo, lambat at kawayan. Habang ang iba naman ay sumisid. Hindi naman ganun kalalim ang ilog. Marami ang nagtulong-tulong upang matuntun sana kahit man lang ang katawan ng bata upang magbigay linaw sa naulila nitong ina. Ngunit habang tumatagal, naririnig niya ang kakaibang halakhak na tanging siya lamang ang nakakarinig. Anong sinabi mo, Aling Maria? Ha? Wala naman kaming naririnig na halakhak. Wika ng kasama. Nagpatuloy pa rin sa paghahanap ang iba. Ilang araw bumalik ang iilan. Ngunit nang wala na talaga silang makita, isa-isang umatras. Parang binagsakan si Maria ng mabigat na bato. Bawat salita
Malamig. Unti-unting kumikitil sa kanyang pag-asa na marahil wala na ang anak. Sa ikatlong gabi, halos mabaliw na si Aling Maria sa paghahanap. Nakalod sa putika ng pampang, umuugong ang iyak sa dilim. At doon dumating si Mang Macario, isang matandang albularyo. Tuyo ang muka, malalim ang mata, parang may mga aninong nakadikit sa likod niya. Halatang marami na itong nakita at napagdaanan. Tahimik itong nakinig sa hinanaing na nangungulilang ina. Matapos ay tumango ng mabigat. May mga nilalang sa ilalim ng lupa. Mga lamang lupa na kumukuha ng mga batang mahihina. Ginagawa nilang kanila. Pinalalakas. Ngunit ang kapalit, hindi na sila makakabalik. Kung nais mong bawiin si Melo, maganda ka. Dahil hindi nila ibibigay ng basta-basta ang bata. Kinabukasan ng gabi, nagbalik si Aling Maria kasama ang albularyo. Ang paligid ay binabalot ng dilim. Walang huni ng kuliglig. Walang ihip ng hangin. Parang ang mundo'y nakahinto. Nag-aantay. Bitbit ni Mang Macario ang kanyang mga gamit. Banga ng langis na puno ng iba't ibang kasangkapan. Halos amoy bangkay na ito at mga tuyong dahon. Asukal na pula na parang kulay dugo. Sibat na kawayan na binalutan ng palaspas. At sa isang balat ng balete na inukitan ng mga sinaunang orasyon. Sa mismong gitna ng dilim, nagsimulang magdasal ang matanda. Ang bawat pantig ay mabigat. Binuhusan niya ng langis ang tubig. Kagad itong bumula na parang may niluluto. Kumukulo ito. May sumisingaw na masangsang na amoy na parang halo ng dugo, abo at bulok na laman. Inihagis niya ang asukal at sa isang iglap, nagsulputan ang mga anino ng nilalang. Nung una ay iilan lang, subalit mabilis silang dumami. Mga katawan na kulay putik, basag ang balat, mahaba ang daliri, mga matang kulay asul na naglalagablab sa ilalim ng tubig. Ang ilan ay lumulutang, parang mga bangkay na umaahon. Ang ilan ay gumagapang sa lupa, kumakapit gamit ang mahabang kuko. Humuhugit ng bakas na tila sinusulat ang pangalan ng mga mamamatay. Maria, huwag ka gagalaw! Wika ni Mang Macario, sabay salag gamit ang sibat. Tumama ito sa isa, kagad na nagliyab ang balat nito. Natunaw sa usok na amoy laman na nabubulok. Ngunit sa bawat isang naglalaho, 3 ang pumapalit. Lumapit ang isa kay Maria. Ang muka'y parang pinagtagpi-tagping laman ng iba't ibang katawan. Mga buhok ng bata na nakasabit. Mga bibig na nakadikit sa gilid ng pisngi. Lahat sabay-sabay umuungol. Nilapit nito ang bibig na walang labi. Nagbuga ng amoy lupa, putik at nabubulok na isda. Napasigaw siya. Napatras at halos matumba dahil sa takot. Mabilis sa sumalakay si Mang Macario. Isinaksak ang sibat sa bibig ng halimaw. Umalingaw-ngaw ang hiyaw nito. Parang 10 batang umiiyak. Sabay-sabay. Sa halip na dugo, putik at mga bulate ang umagos. Gumagapang, kumikilos. Nagsasama-sama upang bumuo ng mas malaking katawan. Huwag mong hawakan ang lupa. Ang bawat patak ay binhi ng bago nilang katawan. Wika ni Mang Macario. Kaso nga lang huli na. Sa paligid nila ang mga peraso ng laman at putik ay nagsasanib. Nagiging bagong halimaw. Ang ilan mas malaki, mas matindi. May 4 na kamay. May bibig sa tiyan. Meron ding mata sa balikat. Ang iba gumagapang sa puno.
kumakapit na parang mga gagamba. Nagbubuga ng amoy na nakakasalasok. At sa gitna ng lahat ng ito, narinig ni Aling Maria ang isang pamilyar na tinig. "Inay? Inay?" Napatingin ng ina at nakita nito si Melo, nakatayo sa ilalim ng tubig. Nakangiti, maputla ngunit payapa. Ang kanyang katawan ay tila kumikinang, malusog at walang sakit. Sa kanyang tabi, 2 lamang lupa na anyo ay parang magulang, matay banayad. Nakatingin kay Aling Maria na para bang nagsasabi na sila na ang bahala. Tumulo ang mga luha ni Aling Maria. Nangangatog ang kamay. Pilit inaabot ang anak mula sa pangpang. Gusto niyang isigaw ang pangalan nito, ngunit hindi siya makalapit. Ang mga halimaw ay nakaharang. Ang hangin ay punong-puno ng iyak na mga batang matagal nang nawala. Kung pipilitin nating kunin siya, babalik ang kanyang sakit. Hindi siya tatagal. Ngunit dito sa piling nila, malusog, buhay at masaya siya. Wika ni Mang Macario. Parang pinilas ang puso ni Aling Maria. Ang ilog ay tila naging salamin, nagpapakita ng 2 mundo. Ang isa, madilim, puno ng nilalang na nakakatakot. At ang isa, ang ngiti ng kanyang anak, payapa, malusog, parang anghel na hindi para sa kanya. Sa uli pinikit niya ang mga mata. Hinayaang dumaloy ang luha. Hindi na siya tumawid. Hindi na siya sumigaw. Doon niya napagtanto na kahit anong paghihirap at sakripisyo ang gawin niya, hindi nito maibibigay ang buhay na ninanais para sa anak. Kinabukasan, sinabi ni Mang Macario sa mga tao na si Melo ay hindi na maibabalik pa. Nagluksa ang baryo, ngunit wala ni isa ang nakaunawa ng totoo. Si Maria ay nagpatuloy sa buhay, tila isang bangkay na naglalakad, dala ang bigat ng kawalan. Ngunit gabi-gabi, bumabalik siya sa tabing ilog, sa ibabaw ng kumikislap na tubig. Minsan niyang nakikita ang refleksyon ng anak. Malusog, nakangiti, lumalangoy sa piling ng bagong pamilya. At sa bawat pagkikita, laging nakatingin si Melo sa kanya. May ngiti na parang nagsasabi, "Maraming salamat, inay. Huwag ka nang mag-alala." Ngunit sa dilim ng paligid, palagi may aninong sumusunod sa bawat ngiti. Sapagkat ang anak niya ay buhay. Oo, ngunit buhay sa isang mundo na hindi para sa tao. At alam din ni Maria, sa tuwing lalapit siya sa ilog, naroon ang mga mata ng lamang lupa. Nagmamasid, nag-aantay, at baka siya na ang kasunod. Kung ganun man, tatanggapin niya ito. Kung ito ang nag-iisang paraan upang makapiling ang anak. Bagong kwento pa rin ang kasunod. Ito ay tungkol sa kapalaran ng isang mangkukulam. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Narcisco. Taong 2008, Maynila. Si Narcisco, isang simpleng binata mula sa probinsya, nangarap ng mas magandang buhay at sinubukang makipagsapalaran sa lungsod. Ngunit hindi naging madali ang unang mga buwan. Kailangan niyang magtiis sa maliit na inuupahan, makipagsiksikan sa mga pampublikong sasakyan, makibagay sa mabilis, magulo, at mausok na kapaligiran sa Maynila. Ngunit dahil sa kanyang tiyaga at determinasyon, unti-unti niyang nahanap ang lugar sa syudad. Nakatagpo ng maayos na trabaho, nakapag-ipon,
Kalaunan ay nakayanan ang hamon ng modernong pamumuhay. Si Narcisco ay likas na masiyahin, palabiro at may matibay na tiwala sa sarili. Naniniwala siya na ang lahat ng tagumpay ay nakasalalay lamang sa sipag at tiyaga. At ang bawat kamalasan ay bunga lamang ng pagkakataon. Para sa kanya, ang mga kwento tungkol sa mga manghuhula, mangkukulam o kapalaran ay walang saysay. Lahat ng mga ito ay walang katotohanan. Mula pagkabata, ito na ang kanyang paninindigan. Ngunit sa Maynila, sa gitna ng kanyang maayos na buhay at matatag na paniniwala, may isang pangyayari na hindi niya inaasahan. Isang karanasan na magpapabago sa lahat ng pinanghahawakan. Isang mainit na hapon sa Quiapo, matapos ang trabaho napadpad si Narcisco kasama ang katrabaho niyang si Ruben. Habang sinusuri nila ang kalsada, naghahanap ng palamig. Napansin ni Ruben ang isang makipot na eskinita sa gilid ng simbahan. Madilim, tila nilalamon ng sariling anino kahit tirik na tirik naman ang araw. Oy Cisco, tignan mo, manghuhula. Naniniwala ka ba sa ganyan? Wika na Ruben. Ko naman Ben, parang hindi mo ko kilala. Ayoko magsayang ng pera, no? Maigi pa, maghanap ka ng mabibila natin ng inumin. O kung gusto mo, mananghalian na rin tayo. Wala namang mawawala sa atin kung susubukan, di ba? Libre daw ang unang pabasa. Napakunot na lamang ng noo si Narcisco, pero kalaunan bumigay rin, sumama sa katrabaho. Sa dulo ng eskinita may maliit na lamesang nakapatong sa kahoy na upuan, nakatakip ng itim na kumot. Maalikabok, kupas at may burda ng mga simbolong hindi pamilyar. Sa ibabaw ng mesa may 2 kandila. Isa ay halos maubos na. Ang apoy ay nanginginig na parang may tinatago. Habang ang isa, salip na malinaw na liwanag, naglalabas ng makapal at maitim na usok. Bukod pa roon, may barahang kupas na nakalatag. Halatang marami nang nakita at napagdaanan at sa gitna ng lahat, isang basag na bola ng kristal na parang naglalagablab sa loob. Sa kaloob-looban ni Narcisco, matatawa na sana ito. Sa kanyang isip, grabe maganda kung sino man ang may gimmick. Kaso nga lang natigilan ang isipan nang makita kung sino nga ba ang nagbabantay ng lugar. Sa dinami-dami ng kagamitan, hindi ito ang pinaka nakakakilabot. Naroon, nakaupong isang matandang babae. Kahit sa malayo, ramdam kagad ng dalawa ang bigat ng presensya niya. Ang balat niya ay tila balat ng tuyong bangkay. Maputla at halos kulay abo. Ang mga mata ay hindi puti, kundi madilim na dilaw. At kapag tumitig parang hinihigop ng butas sa walang hangganan. Ang buhok ay mahaba. Gusot na parang pinagpugaran ng ibon. Parang laging basa sa pawis o kaya ng dugo. Ang mga kuko ay mahaba, matutulis at kulay itim na tila bahid ng uling. Halatang marumi. Sa paligid ng kanyang mesa may amoy na hindi mawari kung insenso ba o nabubulok na karne. Libre nga. Sigurado ka bang hula ang makukuha mo? Baka naman sumpa. Tignan mo yung mga kandila. Ang dilim. Baka mamaya pag upo mo, hindi ka na makatayo Wika ni Ruben. Ngumiti si Narcisco kahit kinikilabutan na rin sa loob. Ayaw niyang magmukhang duwag sa harapan ng kasama. Kaya salip na umiwas siya mismo ang lumapit. Huwag kang ampraning Ruben. Para lang to sa mga naniniwala sa multo. At isa pa, ikaw yung nagaya tapos ikaw tong maduduwag. Natawa na lamang ang binata habang sinasabi ito. Ngunit hindi sumagot si Ruben. Libre daw, hindi ba? O sige, ako mauuna. Tignan natin kung ano kayang sasabihin yan.
Umupo siya sa harapan ng matandang babae. Nagpakilala ito bilang Aling Corazon. Agad nilang naramdaman ang lamig na parang tumatagos sa balat niya. Parang tanghaling tapat. Lahat ng liwanag sa paligid ay hinihigop ng presensya ng matanda. Bukod pa rito, parang bumigat din ang hangin. Dahan-dahang inunat ni Narcisco ang palad niya. Pilit pinapakita kay Ruben na wala siyang takot. Ngunit nang hawakan ito ng matanda, halos mapaatras siya. Malamig ang kamay ng babae, hindi malamig na parang yelo, kundi malamig na parang patay na laman. Malambot, pero may gumagapang na buto sa ilalim at sa bawat dampi ng kanyang kuko. Nararamdaman ni Narcisco ang kirot. Nagsitayuan ang mga balahibo lalo na sa batok. Hindi niya mawari kung ano ang kakaiba sa matanda. Nais na sana niyang kunin ang kamay pero pinangunahan siya ng kayabangan. Ruben, ikaw ang susunod ha? Sinubukan nitong magboses matapang. Kaso nga lang, nanginginig pa rin ang boses niya. Ruben ha? Ikaw yung susunod. Marami kang kayamanang darating. Wika ni Aling Corazon. Natawa si Narcisco. Pilit kinakalimutan ang kilabot. Yun lang po ba? Maraming salamat ho. Hindi siya pinansin ng matanda. Lumapit ito ng bahagya at ang hiningay malamig. Amoy basang lupa at bulok na kahoy. Pinigilan ng binata ang paghinga dahil kahit napakabaho ng amoy ng matanda, nais pa rin niyang magbigay galang at huwag bastusin ang manghuhula. Ang lahat ng inaasam mo ay makakamtan mo. Wika pa ni Aling Corazon. Unti-unting gumagalaw ang mga daliri ng matanda na parang may sinusulat na simbolo sa mismong balat ni Narcisco. Ramdam niya ang hapdi. May nagiiwan ng marka na hindi nakikita. Napatingin si Ruben. Napansin niyang parang lumalabo ang paligid. Ang kandilay nagiging kulay berde at ang usok nito'y pumupulupot sa braso ni Narcisco. Hoy! Cisco, tama na yan. Hindi makagalaw si Narcisco. Napako siya sa kinaupuan. Tanging ang malamig na tinig ng matanda ang naririnig niya. Paulit-ulit na bumubulong. Dumadami. Nagiging parang daan-daan ang boses. Makakamtan mo. Makakamtan mo. Makakamtan mo. Sa gilid ng paningin sandali niyang nasilayan sa kristal na bola. Hindi kayamanan